Ang Adventist Home, Seksyon 11, Mga Bata, ang Junior Partners. Kabanata 48, ang pagtataya ng langit sa mga bata. Ang mga bata ay ang pagbili ng dugo ni Kristo. Si Kristo ay nagbigay ng napakataas na pagtatansya sa inyong mga anak na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Trituhin sila bilang pagbili ng kanyang dugo. Matyaga at matatag na sanayin sila para sa kanya. Disiplina ng may pagmamahal at pagtitiis. Kapag ginawa mo ito, sila ay magiging isang korona ng kagalakan sa iyo at magniningning bilang mga liwanag sa mundo. Ang bunsong anak na nagmamahal at may takot sa Diyos ay higit na dakila sa kanyang paningin kaysa sa pinakatalentado at pinag-aralan na tao na nagpapabiye sa dakilang kaligtasan. Ang mga kabataang nag-aalay ng kanilang mga puso at buhay sa Diyos, sa paggawa nito, ay inilagay ang kanilang mga sarili na may kaugnayan sa bukal ng lahat ng karunungan at kahusayan. Sa ganyan ang kaharian ng langit, ang kaluluwa ng maliit na bata na naniniwala kay Kristo ay kasing halaga sa kanyang paningin gaya ng mga anghel sa kanyang trono. Dapat silang dalhin kay Kristo at sanayin para kay Kristo. Sila ay dapat nagagabayan sa landas ng pagsunod, hindi nalulugod sa gana o walang kabuluhan. Kung matututuhan lang natin ang mga magagandang aral na hinanggad na ituro ni Jesus sa kanyang mga disipulo mula sa isang maliit na bata, gaano karaming mga bagay na ngayon ay tila hindi malulutas na mga paghihirap ang ganap na mawawala. Nang ang mga alagad ay lumapit kay Jesus, na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata sa kanya, at inilagay siya sa gitna nila, at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na kayo'y magbalik loob, at maging gaya ng maliliit na bata, ay hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kung gayon ang sinumang magpakababa sa kanyang sarili na gaya ng batang ito, siya rin ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa mga magulang, ang mga anak ay kumukuha ng buhay at pagiging mula sa kanilang mga magulang, gayunpaman ito ay sa pamamagitan ng malikhaing kapangyarihan ng Diyos na ang iyong mga anak ay may buhay, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay buhay. Alalahanin na ang mga bata ay hindi dapat tretuhin na parang sarili nating pag-aari. Ang mga bata ay pamana ng Panginoon, at ang plano ng pagtubos ay kinabibilangan ng kanilang kaligtasan gayon din sa atin. Ipinagkatiwala sila sa mga magulang upang sila ay mapalaki sa pangangalaga at payo ng Panginoon, upang sila ay maging karapat-dapat na gawin ang kanilang gawain sa ngayon at sa kawalang hanggan. Mga ina, pakitunguhan ng malumanay ang inyong mga anak. Si Kristo ay minsang maliit na bata. Para sa kanyang kapakanan parangalan ang mga bata. Tingnan ang mga ito bilang isang sagradong pag-uutos, hindi para pagbigyan, yakapin, at idolo, kundi upang turuan na mamuhay ng dalisay, marangal na buhay. Sila ay pag-aari ng Diyos, mahal niya sila, at tinatawagan ka na makipagtulungan sa Kanya sa pagtulong sa kanila na bumuo ng perpektong mga karakter. Kung nais mong matugunan ang Diyos sa kapayapaan, pakainin ang Kanyang kawan ngayon ng espiritual na pagkain, sapagkat ang bawat bata ay may posibilidad na makamit ang buhay na walang hanggan. Ang mga bata at kabataan ay kakaibang kayamanan ng Diyos. Ang mga kabataan ay kailangang humanga sa katotohanan na ang kanilang mga endowment ay hindi sa kanila. Ang lakas, oras, talino, ay mga kayamanan lamang. Ang mga ito ay pag-aari ng Diyos, at dapat na maging desisyon ng bawat kabataan na gamitin ang mga ito sa pinakamataas na paggamit. Siya ay isang sanga, kung saan inaasahan ng Diyos ang bunga, isang ketiwala, na ang kapital ay dapat magbunga ng pagtaas, isang liwanag, upang ipaliwanag ang kadiliman ng mundo. Bawat kabataan, bawat bata, ay may gawaing dapat gawin para sa karangalan ng Diyos at sa pagpapasigla ng sangkatauhan. Ang landas patungo sa langit ay angkop sa kakayahan ng mga bata. Nakita ko na alam ni Jesus ang ating mga kahinaan at siya mismo ang nagbahagi ng ating karanasan sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Kaya nga siya ay naghanda para sa atin ng isang landas na angkop sa ating lakas at kakayahan at, tulad ni Jacob, ay lumakad ng mahina at maayos kasama ng mga bata habang sila ay nakatiis, upang tayo ay kanyang aliwin sa pamamagitan ng kal-iwan ng kanyang kasama at maging sa atin, isang walang hanggang gabay. Hindi niya hinahamak, pinababayaan, o pinababayaan ang mga anak ng kawan. Hindi niya tayo inutusang sumulong at iwanan sila. Hindi siya naglakbay ng padalos-dalos na iniwan kaming kasama ng aming mga anak. Ay,
Hindi, ngunit kanyang pinagpantay ang landas tungo sa buhay, maging para sa mga bata. At ang mga magulang ay kinakailangan sa kanyang pangalan na akayin sila sa makipot na daan. Itinalaga tayo ng Diyos ng landas na angkop sa lakas at kakayahan ng mga bata. Kabanata 49, Mga katulong ng ina. Mga anak na maging katuwang sa tahanan, ang mga bata gayon din ang mga magulang ay may mahahalagang tungkulin sa tahanan. Dapat silang ituro na sila ay bahagi ng kumpanya ng tahanan. Sila ay pinakakain at binibihisan at minamahal at inaalagaan, at dapat silang tumugon sa maraming awa na ito sa pamamagitan ng pagdadala ng kanilang bahagi sa mga pasanin sa tahanan at pagdadala ng lahat ng posibleng kaligayahan sa pamilya kung saan sila miyembro. Hayaang turuan ng bawat ina ang kanyang mga anak na sila ay mga miyembro ng kumpanya ng pamilya at dapat pasanin ang kanilang bahagi sa mga responsibilidad ng kumpanyang ito. Dapat pasanin ng bawat miyembro ng pamilya ang mga responsibilidad na ito ng kasing tapat ng mga miyembro ng simbahan sa mga responsibilidad ng mga relasyon sa simbahan. Ipaalam sa mga bata na tinutulungan nila ang ama at ina sa pamamagitan ng maliliit na gawain. Bigyan sila ng ilang trabaho na gagawin para sa iyo, at sabihin sa kanila na pagkatapos ay maaari silang magkaroon ng oras upang maglaro. Ang mga bata ay may aktibong pag-iisip, at kailangan nilang magtrabaho sa pag-aangat ng mga pasanin ng praktikal na buhay. Hindi sila dapat iwanang kumuha ng kanilang sariling trabaho. Dapat kontrolin mismo ng mga magulang ang bagay na ito. Ang mga magulang at mga anak ay may mga obligasyon. Ang mga magulang ay nasa ilalim ng obligasyon na pakainin at damitan at turuan ang kanilang mga anak, at ang mga anak ay nasa ilalim ng obligasyon na paglingkuran ang kanilang mga magulang ng may masaya, teen time na katapatan. Kapag ang mga anak ay hindi na naramdaman ang kanilang obligasyon na ibahagi ang pagpapagal at pasanin sa kanilang mga magulang, kung gayon paano magiging angkop sa kanila na ang kanilang mga magulang ay hindi na maramdaman ang kanilang obligasyon na tustusan sila. Sa pagtigil sa paggawa ng mga tungkulin na ibinibigay sa kanila upang maging kapakipakinabang sa kanilang mga magulang, upang pag-aanan ang kanilang mga pasanin sa pamamagitan ng paggawa ng maaaring hindi kasiyasya at puno ng pagpapagal, ang mga bata ay nawawala ang kanilang pagkakataon na makakuha ng isang pinakamahalagang edukasyon na angkop sa kanila para sa hinaharap na kapakipakinabang. Nais ng Diyos na ang mga anak ng lahat ng mananampalataya ay sanayin mula sa kanilang mga unang taon upang makibahagi sa mga pasanin na dapat pasanin ng kanilang mga magulang sa pangangalaga sa kanila. Sa kanila ay binibigyan ng bahagi ng tahanan para sa kanilang mga silid at ang karapatan at pribilehiyo na magkaroon ng lugar sa family board. Hinihiling ng Diyos sa mga magulang na pakainin at damitan ang kanilang mga anak. Ngunit ang mga obligasyon ng mga magulang at mga anak ay magkapareho. Sa kanilang bahagi ang mga anak ay kinakailangang igalang at igalang ang kanilang mga magulang. Ang mga magulang ay hindi dapat maging mga alipin sa kanilang mga anak, na ginagawa ang lahat ng pagsasakripisyo, habang ang mga anak ay pinahihintulutang lamaking pabaya at walang pakialam, na pinababayaan ang lahat ng pasanin sa kanilang mga magulang. Ang katamaran na itinuro sa pamamagitan ng maling kabaitan, ang mga bata ay dapat turuan ng napakabata na maging kapakipakinabang, tulungan ang kanilang sarili, at tumulong sa iba. Maraming mga anak na babae sa ganitong edad ang maaaring, nang walang pagsisisi ng budi, ay nakikita ang kanilang mga ina na nagpapagal, nagluluto, naglalaba, o namamalansa, habang sila ay nakaupo sa parlor at nagbabasa ng mga kwento, niniting ang gilid, naggansilyo, o nagbuburda. Ang kanilang mga puso ay parang isang bato, ngunit saan nagmula ang maling ito? Sino ang kadalasang masinisisi sa usaping ito? Ang mahirap, niloko ang mga magulang. Hindi nila pinapansin ang kabutihan sa hinaharap ng kanilang mga anak at, sa kanilang maling pagnanasa, hayaan silang maupo sa katamaran o gawin ang bagay na hindi gaanong mahalaga, na hindi nangangailangan ng ehersisyo ng isip o kalamnan, at pagkatapos ay ipagpaumanhin ang kanilang mga tamad na anak na babae dahil sila ay mahina. Ano ang naging mahina sa kanila? Sa maraming pagkakataon ito ay naging maling landasin ng mga magulang. Ang tamang dami ng ehersisyo tungkol sa bahay ay mapapabuti ang isip at katawan. Ngunit ang mga bata ay pinagkaaitan nito sa pamamagitan ng mga maling ideya, hanggang sa sila ay tumanggi na magtrabaho. Kung ang iyong mga anak ay hindi sanay sa paggawa, sila ay malapit ng mapagod. Magrereklamo sila ng pananakit ng tagiliran, pananakit ng mga balikat, at pagod na mga paa, at ikaw ay nasa panganib.
sa pamamagitan ng pakikiramay, sa paggawa ng gawain sa iyong sarili sa halip na sila ay magdusa ng kaunti. Hayaang ang pasanin sa mga bata ay maging napakagaan sa simula, at pagkatapos ay dagdagan ito ng kaunti araw-araw, hanggang sa makagawa sila ng wastong dami ng paggawa ng hindi napapagod. Mga panganib ng catamaran, ipinakita sa akin na maraming kasalanan ang nagbunga ng catamaran. Ang mga aktibong kamay at isipan ay hindi nakakahanap ng oras upang pakinggan ang bawat tukso na iminumungkahi ng kaaway, ngunit ang mga walang ginagawa na mga kamay at utak ay handa na para kontrolin ni Satanas. Ang pag-iisip, kapag hindi nasasakupan ng maayos, ay nananahan sa mga hindi tamang bagay. Dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na ang catamaran ay kasalanan. Wala nang mas tiyak na humahantong sa kasamaan kaysa alisin ang lahat ng pasanin mula sa mga bata, iwan sila sa isang walang ginagawa, walang layunin na buhay, walang ginagawa, o abalahin ang kanilang sarili ayon sa gusto nila. Ang pag-iisip ng mga bata ay aktibo, at kung hindi abala sa kung ano ang mabuti at kapakipakinabang, sila ay hindi maaaring hindi lumingon sa kung ano ang masama. Bagamat tama at kinakailangan para sa kanila na magkaroon ng libangan, dapat silang turuan na magtrabaho, magkaroon ng regular na oras para sa pisikal na paggawa at gayon din para sa pagbabasa at pag-aaral. Tingnan na mayroon silang trabaho na angkop sa kanilang mga taon at binibigyan sila ng kapakipakinabang at kawili-wiling mga libro. Ang pinakamatitiyak na pag-iingat ay kapakipakinabang na trabaho. Ang isa sa mga pinakatiyak na pananggalang para sa mga kabataan ay ang kapakipakinabang na trabaho. Kung sila ay nasanay sa masipag na mga gawi, upang ang lahat ng kanilang mga oras ay magamit ng kapakipakinabang, wala silang panahon para sa muling pagbabalik tanaw sa kanilang lugar o para sa walang ginagawang pangangarap ng gising. Sila ay nasa maliit na panganib na magkaroon ng masasamang gawi o mga asosasyon. Kung ang mga magulang ay abalang-abala sa iba pang mga bagay na hindi nila mapapanatili ang kanilang mga anak sa kapakipakinabang na trabaho, pananatilihin sila ni Satanas na abala. Dapat matuto ang mga anak na pasanin ang mga pasanin, dapat mamulat ang mga magulang sa katotohanan na ang pinakamahalagang aral na matutuhan ng kanilang mga anak ay dapat nilang gampanan ang kanilang bahagi sa pagdadala ng mga pasanin sa tahanan. Dapat turuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na magkaroon ng karaniwan sense view ng buhay, upang mapagtanto na sila ay upang maging kapakipakinabang sa mundo. Sa tahanan, sa ilalim ng pangangasiwa ng isang matalinong ina, ang mga lalaki at babae ay dapat tumanggap ng kanilang unang pagtuturo sa pagpapasa ng mga pasanin sa buhay. Ang edukasyon ng bata para sa mabuti o para sa kasamaan ay nagsisimula sa pinakamaagang taon nito. Habang lumalaki ang mga nakatatandang bata, dapat silang tumulong sa pangangalaga sa mga nakababatang miyembro ng pamilya. Hindi dapat pagod ang ina sa paggawa ng gawaing maaaring gawin at dapat gawin ng kanyang mga anak. Ang pagbabahagi ng mga pasanin ay nagbibigay ng kasiyahan, tulungan ang iyong mga anak, mga magulang, na gawin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa pagganap ng mga tungkulin na talagang nararapat sa kanila bilang mga miyembro ng pamilya. Ito ay magbibigay sa kanila ng pinakamahalagang karanasan. Ito ay magtuturo sa kanila na hindi nila dapat isenthrow ang kanilang mga iniisip sa kanilang sarili, na gawin ang kanilang sariling kasiyahan, o libangin ang kanilang sarili. Metieg ang turuan silang gampanan ang kanilang bahagi sa bilog ng pamilya, upang maging matagumpay ang kanilang mga pagsisikap na ibahagi ang mga pasanin ng ama at ina at mga kapatid. Kaya magkakaroon sila ng kasiyahan na malaman na sila ay talagang kapakipakinabang. Maaaring turuan ang mga bata na maging matulungin. Sila ay likas na aktibo at hilig na maging abala, at ang aktibidad na ito ay madaling masanay at may direkta sa tamang channel. Maaaring turuan ang mga bata, noong bata pa, na buhatin araw-araw ang kanilang magaan na pasanin. Bawat bata ay may ilang partikular na gawain para sa pagsasakatuparan na siya ay may pananagutan sa kanyang mga magulang o tagapag-alaga. Sa gayon ay matututo silang pasanin ang pamatok ng tungkulin habang bata pa, at ang pagganap ng kanilang maliliit na gawain ay magiging isang kasiyahan, na magdadala sa kanila ng kaligayahan na natatamo lamang sa pamamagitan ng kabutihan. Magiging bihasa sila sa trabaho at pananagutan at magugustuhan ng trabaho, sa pag-unawa na ang buhay ay may hawak na mas mahalagang negosyo para sa kanila kaysa sa pagpapasaya sa kanilang sarili. Ang trabaho ay mabuti para sa mga bata, sila ay mas masaya na kapakipakinabang na magtrabaho sa isang malaking bahagi ng oras,
ang kanilang mga inosenteng libangan ay tinatamasa ng may masigasig na sarap pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng kanilang mga gawain. Ang paggawa ay nagpapalakas ng parehong kalamnan at isip. Maaaring gawing mahalagang katulong ng mga ina ang kanilang mga anak, at, habang tinuturuan sila na maging kapaki-pakinabang, sila mismo ay maaaring magkaroon ng kaalaman sa kalikasan ng tao at kung paano haharapin ang mga sariwa, kabataang nilalang na ito at panatilihing mainit at kabataan ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa maliliit na bata. At habang tumitingin sa kanila ang kanilang mga anak ng may pagtitiwala at pagmamahal, naway umasa sila sa mahal na tagapagligtas para sa tulong at patnubay. Ang mga bata na wastong sinanay, sa kanilang pagtanda, ay natututong mahalin ang gawaing iyon na nagpapagaan sa mga pasanin ng kanilang mga kaibigan. Tinitiyak ang balanse sa pag-iisip, sa pagtupad sa kanilang mga nakabahaging gawain, ang lakas ng memorya at tamang balanse ng pag-iisip ay maaaring makuha, gayon din ang katatagan ng pagkatao at pagpapadala. Ang araw, kasama ang mga maliliit na tungkulin nito, ay nangangailangan ng pag-iisip, pagkalkula, at isang plano ng pagkilos. Habang lumalaki ang mga bata, higit pa ang maaaring kailanganin sa kanila. Ito ay hindi dapat maging lubos na paggawa, o ang kanilang trabaho ay dapat na masyadong matagal na nakakapagod at nawala ng loob sa kanila, ngunit dapat itong maingat na piliin na may kaugnayan sa pisikal na pag-unlad na pinakakanais-nais at ang wastong paglinang ng isip at pagkatao. Mga kaugnayan sa mga manggagawa sa langit kung ang mga bata ay tinuruan na ituring ang mababang gawain sa araw-araw na mga tungkulin bilang kursong itinakda para sa kanila ng Panginoon, bilang isang paaralan kung saan sila ay sasanayin upang mag-alay ng tapat at mahusay na paglilingkod, gaano pa nga kasaya at marangal ang kanilang gawa. Ang gampanan ng bawat tungkulin bilang sa Panginoon ay nagbibigay ng kagandahan sa paligid ng pinakamababang trabaho at nag-uugnay sa mga manggagawa sa lupa sa mga banal na nilalang na gumagawa ng kalooban ng Diyos sa langit. Ang gawain ay patuloy na ginagawa sa langit. Walang mga tamad doon. Ang aking Ama ay gumagawa hanggang ngayon, sabi ni Kristo, at ako ay gumagawa. Hindi natin akalain na kapag dumating na ang huling tagumpay, at naihanda na natin ang mga mansyon para sa atin, ang katamaran ang magiging bahagi natin, na tayo ay magpapahinga sa isang maligaya, walang magawang kalagayan. Nagpapalakas ng mga tirahan sa tahanan, sa pagsasanay sa tahanan ng mga kabataan ang alituntunin ng pagtutulungan ay napakahalaga. Ang mga nakatatanda ay dapat maging katulong ng kanilang mga magulang, na pumapasok sa kanilang mga plano at nagbabahagi ng kanilang mga responsibilidad at pasanin. Hayaang maglaan ng panahon ang mga ama at ina upang turuan ang kanilang mga anak, ipakita sa kanila na pinahahalagahan nila ang kanilang tulong, ninanais ang kanilang pagtitiwala, at nasisiyahan sa kanilang pagsasama, at ang mga bata ay hindi mabagal sa pagtugon. Hindi lamang pag-aanan ang pasanin ng mga magulang, at ang mga anak ay tatanggap ng praktikal na pagsasanay na hindi matatawaran ang halaga, kundi magkakaroon ng pagpapatibay ng mga ugnayan sa tahanan at pagpapalalim ng mismong mga pundasyon ng pagkatao. Gumagawa para sa paglago sa mental, moral, espiritual na kahusayan, ang mga bata at kabataan ay dapat masiyahan sa pagpapagaan ng pangangalaga ng ama at ina, na nagpapakita ng di makasariling interes sa tahanan. Habang masaya nilang inaangat ang mga pasanin na nahuhulog sa kanilang bahagi, tumatanggap sila ng pagsasanay na akmas sa kanila para sa mga posisyon ng pagtitiwala at pagiging kapaki-pakinabang. Bawat taon ay dapat silang gumawa ng tuloy-tuloy na pag-unlad, unti-unti ngunit tiyak na isinasantabi ang kawalan ng karanasan ng pagkabata at pagkababae para sa karanasan ng pagkalalaki at pagkababae. Sa tapat na pagganap ng mga simpleng tungkulin ng tahanan, ang mga batang lalaki at babae ay naglalatag ng pundasyon para sa mental, moral, at espiritual na kahusayan. Nagbibigay ng kalusugan ng katawan, kapayapaan ng isip, ang pagsang-ayon ng Diyos ay nakasalalay sa mapagmahal na katiyakan sa mga anak na masayang nakikibahagi sa mga tungkulin sa buhay tahanan, na nagbabahagi ng mga pasanin ng ama at ina. Sila ay gagantimpalaan ng kalusugan ng katawan at kapayapaan ng isip, at masisiyahan sila sa kasiyahang makita ang kanilang mga magulang na nakikibahagi sa panlipunang kasiyahan at nakapagpapalusog na libangan, sa gayo'y nagpapahaba ng kanilang buhay. Ang mga batang sinanay sa praktikal na mga tungkulin sa buhay ay aalis sa tahanan upang maging kapaki-pakinabang na mga miyembro ng lipunan, na may edukasyon na higit na nakahihigit kaysa sa natamo sa malapit na pagkakulong sa silid-aralan sa murang edad,
kung ang isip o katawan ay hindi sapat na malakas, upang matiis ang pilit. Sa ilang mga kaso, mas mabuti kung ang mga bata ay may mas kaunting trabaho sa paaralan at mas maraming pagsasanay sa pagganap ng mga tungkulin sa tahanan. Higit sa lahat dapat silang turuan na maging maalalahanin at matulungin. Maraming mga bagay na matututunan mula sa mga libro ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa mga aralin ng praktikal na industriya at disiplina. Sinisiguro ng matahimik na tulog, dapat dalhin ng mga ina ang kanilang mga anak na babae sa kusina at matiyagang turuan sila. Ang kanilang konstitusyon ay magiging mas mabuti para sa gayong paggawa, ang kanilang mga kalamnan ay magkakaroon ng tono at lakas, at ang kanilang mga pagninilay ay magiging mas malusog at matataas sa pagtatapos ng araw. Maaaring sila ay pagod, ngunit kay tamis ang pahinga pagkatapos ng tamang dami ng paggawa. Ang pagtulog, ang matamis na panunumbalik ng kalikasan, ay nagpapasigla sa pagod na katawan at naghahanda para sa mga tungkulin sa susunod na araw. Huwag ipakilala sa iyong mga anak na ito ay hindi mahalaga kung sila ay nagtatrabaho o hindi. Ituro sa kanila na ang kanilang tulong ay kailangan, na ang kanilang oras ay mahalaga, at na umaasa ka sa kanilang paggawa. Isang kasalanan na hayaan ang mga bata na lumaki sa katamaran. Hayaan silang mag-ehersisyo ang kanilang mga paa at kalamnan, kahit na ito ay nakakapagod sa kanila. Kung hindi sila sobra-sobra sa trabaho, paano sila mas makakasama ng pagod kaysa sa iyo? Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pagod at pagod. Ang mga bata ay nangangailangan ng mas madalas na pagbabago ng trabaho at mga pagitan ng pahinga kaysa sa mga matatanda. Ngunit kahit na medyo bata pa, maaari silang magsimulang matutong magtrabaho, at sila ay magiging masaya sa pag-iisip na ginagawa nilang kapaki-pakinabang ang kanilang sarili. Ang kanilang tulog ay magiging matamis pagkatapos ng nakapagpapalusog na paggawa, at sila ay magiging sariwain para sa trabaho sa susunod na araw. Huwag sabihin, iniistorbo ako ng aking mga anak, naku, sabi ng ilang ina, naiistorbo ako ng mga anak ko kapag sinusubukan nila akong tulungan. Ganoon din ang akin, ngunit sa palagay mo ay ipinaalam ko ito sa kanila. Purihin ang iyong mga anak. Ituro sa kanila, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagbabasa ng mga nobela, mas mahusay kaysa sa pagtawag, mas mahusay kaysa sa pagsunod sa mga uso ng mundo. Isang pananaw sa huwaran, sa loob ng mahabang panahon ang kamahalan ng langit, ang hari ng kaluwalhatian, ay isang sanggol lamang sa Bethlehem at maaari lamang kumatawan sa sanggol sa mga bisig ng ina nito. Sa pagkabata ay magagawa lamang niya ang gawain ng isang masunuring anak, na tinutupad ang mga kagustuhan ng kanyang mga magulang, sa paggawa ng mga tungkuling tumutugma sa kanyang kakayahan bilang isang anak. Ito lang ang magagawa ng mga bata, at dapat silang turuan upang masunod nila ang halimbawa ni Kristo. Si Kristo ay kumilos sa paraang nagpala sa sambahayan kung saan siya natagpuan, dahil siya ay napasailalim sa kanyang mga magulang at sa gayon ay gumawa ng gawaing misyonero sa kanyang buhay tahanan. Nasusulat, at ang bata ay lumaki, at lumakas sa espiritu, napuspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay sumakanya. At si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan, at sa paglugod sa Diyos at sa tao. Ngunit kahit na medyo bata pa, maaari silang magsimulang matutong magtrabaho, at sila ay magiging masaya sa pag-iisip na ginagawa nilang kapaki-pakinabang ang kanilang sarili. Ang kanilang tulog ay magiging matamis pagkatapos ng nakapagpapalusog na paggawa, at sila ay magiging sariwain para sa trabaho sa susunod na araw. Huwag sabihin, iniistorbo ako ng aking mga anak, naku, sabi ng kanilang ina. Naiistorbo ako ng mga anak ko kapag sinusubukan nila akong tulungan. Ganoon din ang akin, ngunit sa palagay mo ay ipinaalam ko ito sa kanila. Purihin ang iyong mga anak. Ituro sa kanila, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin. Ito ay mas mahusay kaysa sa pagbabasa ng mga nobela, mas mahusay kaysa sa pagtawag, mas mahusay kaysa sa pagsunod sa mga uso ng mundo. Isang pananaw sa huwaran, sa loob ng mahabang panahon ang kamahalan ng langit, ang hari ng kaluwalhatian, ay isang sanggol lamang sa Bethlehem at maaari lamang kumatawan sa sanggol sa mga bisig ng ina nito. Sa pagkabata ay magagawa lamang niya ang gawain ng isang masunuring anak, na tinutupad ang mga kagustuhan ng kanyang mga magulang, sa paggawa ng mga tungkuling tumutugma sa kanyang kakayahan bilang isang anak. Ito lang ang magagawa ng mga bata,
at dapat silang turuan upang masunod nila ang halimbawa ni Kristo. Si Kristo ay kumilos sa paraang nagpala sa sambahayan kung saan siya natagpuan, dahil siya ay napasailalim sa kanyang mga magulang at sa gayon ay gumawa ng gawaing misyonero sa kanyang buhay tahanan. Nasusulat, at ang bata ay lumaki, at lumakas sa espiritu, napuspos ng karunungan, at ang biyaya ng Diyos ay sumakanya. At si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan, at sa paglugod sa Diyos at sa tao. Kabanata 50, ang karangalan na dapat magulang. Ang utang ng anak sa mga magulang, dapat madama ng mga bata na sila ay may utang na loob sa kanilang mga magulang, na nag-alaga sa kanila sa pagkabata at nag-aalaga sa kanila sa karamdaman. Dapat nilang matanto na ang kanilang mga magulang ay nagdusa ng labis na pagkabalisa sa kanilang account. Lalo na kung ang tapat, makadiyos na mga magulang ay nakadama ng pinakamalalim na interes na dapat natahakin ng kanilang mga anak ang tamang landasin. Habang nakakita sila ng mga pagkakamali sa kanilang mga anak, gaano kabigat ang kanilang mga puso. Kung makikita ng mga bata na naging sanhi ng pananakit ng mga pusong iyon ang epekto ng kanilang kurso, tiyak na susuko sila. Kung makikita nila ang mga luha ng kanilang ina at marinig ang kanyang mga panalangin sa Diyos para sa kanila, kung makikinig sila sa kanyang pinipigilan at wasak na mga buntong hininga, mararamdaman ng kanilang mga puso at mabilis nilang ipagtatapat ang kanilang mga pagkakamali at hihingi ng tawad. Ang mga bata, kapag sila ay nasa hustong gulang na, ay pahalagahan ng magulang na nagsumikap ng tapat, at hindi sila pinahihintulutan na pahalagahan ang maling damdamin o magpakasawa sa masasamang ugali. Isang utos na nagbubuklod sa lahat, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay hamaba sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ito ang unang utos na may pangako. Ito ay may bisa sa pagkabata at kabataan, sa nasa katanghaliang gulang at matatanda. Walang panahon sa buhay na ang mga bata ay hindi pinahihintulutan na igalang ang kanilang mga magulang. Ang solemneng obligasyong ito ay nakasalalay sa bawat anak na lalaki at babae at isa sa mga kondisyon para pahabain nila ang kanilang buhay sa lupaing ibibigay ng Panginoon sa matatapat. Ito ay hindi isang paksa na hindi karapat-dapat na mapansin, ngunit isang bagay na napakahalaga. Ang pangako ay nasa kondisyon ng pagsunod. Kung susundin mo, mabubuhay ka ng matagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung sumuwi ka, hindi mo pahahabain ang iyong buhay sa lupaing iyon. Ang mga magulang ay may karapatan sa isang antas ng pagmamahal at paggalang na hindi nararapat sa ibang tao. Ang Diyos mismo, na nag-atang sa kanila ng responsibilidad para sa mga kaluluwang ipinagkatiwala sa kanila, ay nag-order na sa mga naunang taon ng buhay ang mga magulang ay tatayo sa lugar ng Diyos sa kanilang mga anak. At siya na tumatanggi sa nararapat na awtoridad ng kanyang mga magulang ay tumatanggi sa awtoridad ng Diyos. Ang ikalimang utos ay nangangailangan ng mga bata na hindi lamang magbigay ng paggalang, pagpapasakop, at pagsunod sa kanilang mga magulang, kundi upang bigyan din sila ng pagmamahal at lamang, upang pagaanin ang kanilang mga pagmamalasakit, upang bantayan ang kanilang reputasyon, at upang tulungan at aliwin sila sa pagtanda. Hindi mapapaunlad ng Diyos ang mga taong tuwirang sumasalungat sa pinakasimpleng tungkulin na tinukoy sa kanyang salita, ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang. Kung hindi nila iginagalang at hindi pinarangalan ang kanilang mga magulang sa lupa, hindi nila igagalang at mamahalin ang kanilang lumikha. Kapag ang mga anak ay may mga magulang na hindi sumasampalataya, at ang kanilang mga utos ay sumasalungat sa mga hinihingi ni Kristo, kung gayon, kahit na masakit, dapat silang sumunod sa Diyos at magtiwala sa mga kahihinatnan sa Kanya. Marami ang lumalabag sa ikalimang utos, sa mga huling araw na ito ang mga bata ay kilala sa kanilang pagsuwi at kawalang galang kaya't lalo itong napansin ng Diyos, at ito ay isang palatandaan na ang wakas ay malapit na. Ipinakikita nito na halos ganap na kontrolado ni Satanas ang pag-iisip ng mga kabataan. Sa karamihan, ang edad ay hindi na iginagalang. Maraming mga bata na nag-aangking alam ang katotohanan na hindi nagbibigay sa kanilang mga magulang ng karangalan at pagmamahal na nararapat sa kanila, na nagpapakita ng kaunting pagmamahal sa ama at ina, at hindi pinarangalan sila sa pagpapaliban sa kanilang mga kagustuhan o sa paghahanap, para maibsan sila sa pagkabalisa. Maraming nag-aangking Kristiyano ang hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng, parangalan mo ang iyong ama at ang iyong ina, at dahil dito ay malalaman lamang kung ano ang ibig sabihin nito,
upang ang iyong mga araw ay hamaba sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa mapanghimagsik na edad na ito, ang mga bata na hindi nakatanggap ng tamang pagtuturo at disiplina ay may kaunting pakiramdam sa kanilang mga obligasyon sa kanilang mga magulang. Kadalasan ay kapag mas maraming ginagawa ang kanilang mga magulang para sa kanila, lalo silang hindi nagpapasalamat at hindi nila iginagalang ang mga ito. Palaging inaasahan ito ng mga bata na inaalagaan at pinaghintay, at kung ang kanilang mga inaasahan ay hindi natutugunan, sila ay nabigo at pinanghihinaan ng loob. Ang parehong disposisyon ay makikita sa buong buhay nila, sila ay magiging walang magawa, nakasandal sa iba para sa tulong, umaasa sa iba na pabor sa kanila at magbibigay sa kanila. At kung sila ay tutol, kahit na sila ay lumaki na sa pagkalalaki at pagkababae, iniisip nila ang kanilang sarili na inabuso, at sa gayon sila ay nag-aalala sa kanilang paglalakbay sa mundo, halos hindi makayanan ang kanilang sariling timbang, madalas na nagbubulong-bulungan at nababalisa dahil ang lahat ay hindi angkop sa kanila. Walang lugar sa langit para sa mga batang walang pasasalamat. Nakita ko na binulag ni Satanas ang isipan ng mga kabataan na hindi nila maunawaan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ang kanilang mga pakiramdam ay napakapurol na hindi nila pinapansin ang mga utos ng banal na apostol. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang tama. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang ikabuti mo, at ikaw ay mabuhay ng matagal sa bagong lupa. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito ay lubos na nakalulugod sa Panginoon. Ang mga anak na lumalapastangan at sumuwi sa kanilang mga magulang, at nagwawalang bahala sa kanilang mga payo at tagubilin, ay hindi maaaring magkaroon ng bahagi sa lupa na ginawang bago. Ang dalisay na bagong lupa ay hindi magiging lugar para sa mapanghimagsik, masuwain, walang utang na loob na anak na lalaki o babae. Maliban kung ang mga ganyan ay matuto ng pagsunod at pagpapasakop dito, hinding-hindi nila ito matututuhan. Ang kapayapaan ng mga tinubos ay hindi masisira ng mga masuwain, hindi masunurin na mga bata. Walang sino mang lumalabag sa utos ang maaaring magmana ng kaharian ng langit. Pag-ibig na maipamalas, nakakita ako ng mga bata na tila walang pagmamahal na maibibigay sa kanilang mga magulang, walang mga pagpapahayag ng pagmamahal at pagmamahal, na nararapat sa kanila at kanilang pahahalagahan, ngunit sagana sila sa pagmamahal at haplos upang piliin ang mga taong kanilang pinapahalagahan. Ito ba ang nais ng Diyos? Hindi. Dalhin ang lahat ng sinag ng sikat ng araw, ng pag-ibig, at ng pagmamahal sa bilog ng tahanan. Pahahalagahan ng iyong ama at ina ang maliliit na items yung maibibigay mo. Ang iyong mga pagsisikap na pag-aanan ng mga pasanin, at upang pigilan ang bawat salita ng pagkabalisa at kawalan ng pasasalamat, ay nagpapakita na ikaw ay hindi isang batang walang pag-iisip, at na pinahahalagahan mo ang pangangalaga at pagmamahal na ipinagkaloob sa iyo sa mga taon ng iyong walang magawang kamusmusan at pagkabata. Mga anak, kailangang mahalin kayo ng inyong mga ina, kung hindi, kayo ay magiging lubhang malungkot. At hindi rin ba tama na mahalin ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipakita ang pagmamahal na ito sa pamamagitan ng kaaya-ayang tingin, kaaya-ayang mga salita, at masayahin, taos-pusong pagtutulungan, pagtulong sa ama sa labas ng bahay at sa ina sa loob ng bahay. Ang mga gawa ay itinuring na bagaman ginawa kay Jesus, kung kayo ay tunay na nagbalik loob, kung kayo ay mga anak ni Jesus, igagalang ninyo ang inyong mga magulang, hindi mo lang gagawin kung ano ang sasabihin nila sa iyo kundi babantayan mo ang mga pagkakataong tulungan sila. Sa paggawa nito ay gumagawa ka para kay Jesus. Itinuturing niya ang lahat ng maingat at maalalahang gawaing ito bilang ginawa sa kanyang sarili. Ito ang pinakamahalagang uri ng gawaing misyonero, at yaong mga tapat sa maliliit na pang-araw-araw na tungkuling ito ay nagkakaroon ng mahalagang karanasan. Payo sa mga bata. Hanapin ang Diyos ng maagang. Ang mga bata at kabataan ay dapat magsimula ng maaga sa paghahanap sa Diyos, dahil ang mga maagang gawi at impresyon ay kadalasang magbibigay ng malakas na impluwensya sa buhay at pagkatao. Sa makatuwid, ang mga kabataan na magiging katulad ni Samuel, Juan, at lalo na tulad ni Kristo, ay dapat na maging tapat sa mga bagay na pinakamaliit, na tumalikod sa mga kasamang nagbabalak ng masama at nag-iisip na ang kanilang buhay sa mundo ay magiging kasiyahan at makasariling pagpapakasaya.
Marami sa mga maliliit na tungkulin sa tahanan ay hindi pinapansin na walang kahihinatnan, ngunit kung ang maliliit na bagay ay napapabayaan, ang mas malalaking tungkulin ay gayon din. Gusto mong maging buong lalaki at babae, na may dalisay, tunog, marangal na mga karakter. Simulan ang trabaho sa bahay, gampanan ang maliliit na tungkulin at gawin ang mga ito ng may ganap at kawastuhan. Kapag nakita ng Panginoon na tapat ka sa maliit na bagay, ipagkakatiwala niya sa iyo ang mas malalaking responsibilidad. Mag-ingat kung paano ka bumuo, at kung anong uri ng material ang inilalagay mo sa gusali. Ang mga karakter na binubuo mo ngayon ay mananatili bilang kawalang hanggan. Hayaang angkinan ni Jesus ang iyong isip, iyong puso, at ang iyong pagmamahal, at magtrabaho gaya ng ginawa ni Kristo, matapat na ginagawa ang mga tungkulin sa tahanan, maliit na mga gawa ng pagtanggi sa sarili at mga gawa ng kabaitan, masigasig na ginagamit ang mga sandali, maingat na nagbabantay laban sa maliliit na kasalanan at isang pusong nagpapasalamat para sa maliliit na pagpapala, at sa wakas ay magkakaroon ka ng ganyan, isang patuto para sa iyong sarili tulad ng ibinigay kay Juan at Samuel, at lalo na kay Kristo, at si Jesus ay lumago sa karunungan at sa pangangatawan, at sa paglugod sa Diyos at sa tao. Ibigay mo sa akin ang iyong puso, ang sabi ng Panginoon sa mga kabataan, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Gustong-gusto ng tagapagligtas ng mundo na magkaroon ng mga anak at kabataan na ibigay ang kanilang mga puso sa Kanya. Maaaring mayroong isang malaking hukbo ng mga bata na makikitang tapat sa Diyos, dahil lumalakad sila sa liwanag kung paanong si Kristo ay nasa liwanag. Iibigin nila ang Panginoong Hesus, at magiging kaluguran nila ang Kanya. Hindi sila maiinip kung sasawayin, ngunit magagalit ang puso ng Ama at Ina sa pamamagitan ng kanilang kabaitan, kanilang pagtitiis, kanilang kahandaang gawin ang lahat ng kanilang makakaya sa pagtulong sa pasanin sa araw-araw na buhay. Sa pagkabata at kabataan ay masusumpungan silang tapat na mga alagad ng ating Panginoon. Isang individual na pagpipilian, manood at manalangin, at magkaroon ng personal na karanasan sa mga bagay ng Diyos. Maaaring turuan ka ng iyong mga magulang, maaari nilang subukang gabayan ang iyong mga paa sa ligtas na landas, ngunit imposible para sa kanila na baguhin ang iyong puso. Dapat mong ibigay ang iyong puso kay Jesus at lumakad sa mahalagang liwanag ng katotohanan na ibinigay niya sa iyo. Gampanan ng may katapatan ang iyong mga tungkulin sa buhay tahanan, at, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maaari kang lumaki hanggang sa ganap na katayuan ng kung ano ang nais ni Kristo na lumaki ang isang bata sa Kanya. Ang katotohanan na ang iyong mga magulang ay nananatili sa Sabbath, at sumusunod sa katotohanan, ay hindi makatitiyak sa iyong kaligtasan. Sapagkat bagaman si Noe at Job at Daniel ay nasa lupain, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi nila ililigtas ang mga anak na lalaki o babae, ililigtas lamang nila ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Sa pagkabata at kabataan maaari kang magkaroon ng karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Gawin mo ang mga bagay na alam mong tama. Maging masunurin sa iyong mga magulang. Makinig sa kanilang mga payo, sapagkat kung sila ay nagmamahal at may takot sa Diyos, sa kanila ay iyatang ang responsibilidad ng pagtuturo, pagdidisiplina, at pagsasanay sa iyong kaluluwa para sa walang kamatayang buhay. Sa kabutihang palad, tanggapin ang tulong na nais nilang ibigay sa iyo, at pasayahin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng masayang pagpapasakop sa iyong sarili sa dikta ng kanilang mas matalinong paghatol. Sa ganitong paraan, pararangalan mo ang iyong mga magulang, luluwalhatiin ng Diyos, at magiging pagpapala sa mga nakakasama mo. Labanan ang labanan, mga anak, tandaan ang bawat tagumpay ay naglalagay sa iyo sa itaas ng kaaway. Mga anak na manalangin para sa tulong, dapat manalangin ang mga bata para sa biyaya upang labanan ang mga tuksong darating sa kanila, mga tukso na magkaroon ng sariling paraan at gawin ang sarili nilang kasiyahan. Habang hinihiling nila kay Kristo na tulungan sila sa kanilang paglilingkod sa buhay na maging tapat, mabait, masunurin, at pasanin ang kanilang mga responsibilidad sa bilog ng pamilya, direnggin niya ang kanilang simpleng panalangin. Gusto ni Jesus na lumapit sa kanya ang mga bata at kabataan na may parehong kumpiyansa na pinupuntahan nila sa kanilang mga magulang. Tulad ng isang bata na humihingi ng tinapay sa kanyang ina o ama kapag siya ay nagugutom, gayon din naman ang Panginoon ay humihingi sa iyo ng mga bagay na kailangan mo. Alam ni Jesus ang mga pangangailangan ng mga bata, at gustong-gusto niyang makinig sa kanilang mga panalangin.
Hayaang isara ng mga bata ang mundo at lahat ng bagay na makaakit ng mga kaisipan mula sa Diyos, at hayaan silang madama na sila ay nag-iisa sa Diyos, na ang kanyang mata ay tumitingin sa kaibuturan ng puso at binabasa ang pagnanais ng kaluluwa, at upang sila ay makausap ang Diyos. Pagkatapos, mga anak, hilingin sa Diyos na gawin para sa inyo ang mga bagay na hindi ninyo kayang gawin para sa inyong sarili. Sabihin kay Jesus ang lahat. Ihayag sa harap niya ang mga lihim ng iyong puso, sapagkat ang kanyang mata ay naghahanap sa kaloob-looban ng kaluluwa, at binabasa niya ang iyong mga iniisip bilang isang bukas na aklat. Kapag hiniling mo ang mga bagay na kailangan para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa, maniwala na tinatanggap mo ang mga ito, at magkakaroon ka ng mga ito. Gawin ng masigla ang mga tungkulin sa tahanan. Ang mga bata at kabataan ay dapat maging mga misyonero sa tahanan sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na kailangang gawin at dapat gawin ng isang tao. Mapapatunayan ninyo sa pamamagitan ng tapat na pagsasagawa ng maliliit na bagay na sa tingin ninyo ay hindi mahalaga na mayroon kayo, isang tunay na espiritu ng misyonero. Ang pagpayag na gawin ang mga tungkulin na nasa iyong landas, upang maibsan ang labis na pasanin ng ina, ang magpapatunay na karapat-dapat kang pagkatiwalaan ng mas malalaking responsibilidad. Hindi mo iniisip na ang paghuhugas ng pinggan ay isang kaaya-ayang gawain, ngunit hindi mo nais na pagkaitan ng pribilehiyong kumain ng pagkaing inilagay sa mga pinggan na iyon. Sa palagay mo ba ay mas kasiya siyang gawain para sa iyong ina na gawin ang mga bagay na iyon kaysa sa iyo? Handa ka bang iwanan ang itinuturing mong hindi kanais-nais na gawain para sa iyong inaalaga ang ina, habang ikaw ang gumaganap na babae? May pagwawalis na dapat gawin, may mga alpombra na kukunin at kalugan, at ang mga silid ay dapat ayusin, at habang pinababayaan mong gawin ang mga bagay na ito, pare-pareho ba para sa iyo na hangarin ang mas malalaking responsibilidad? Naisip mo ba kung gaano karaming beses kailangang asikasuhin ni nanay ang lahat ng mga gawaing ito sa bahay habang ikaw ay pinahihintulutan na pumasok sa paaralan o libangin ang iyong sarili? Maraming mga bata ang nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin sa tahanan na parabang sila ay hindi kanais-nais na mga gawain, at ang kanilang mga mukha ay malinaw na nagpapakita ng hindi kanais-nais. Naghahanap sila ng mali at bumubulong-bulungan, at walang ginagawang kusa. Hindi ito tulad ni Kristo, ito ay espiritu ni Satanas, at kung iingatan mo ito, ikaw ay magiging katulad niya. Magiging miserable kayo at gagawin ninyong miserable ang lahat ng tungkol sa inyo. Huwag magreklamo kung gaano karami ang kailangan mong gawin at kung gaano kaunting oras ang mayroon ka para sa libangan, ngunit maging maalalahanin at maingat. Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong oras sa ilang kapaki-pakinabang na gawain, isasara mo ang isang pinto laban sa mga tukso ni Satanas. Alalahanin na si Jesus ay nabuhay hindi para pasayahin ang kanyang sarili, at dapat kang maging katulad niya. Gawin itong isa sa relihiyosong prinsipyo, at hilingin kay Jesus na tulungan ka. Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong isip sa direksyong ito, ikaw ay maghahanda na maging mga tagapagdala ng pasanin sa layunin ng Diyos bilang ikaw ay naging mga tagapag-alaga sa bilog ng tahanan. Magkakaroon ka ng magandang impluwensya sa iba at maaari silang may hatid sa paglilingkod kay Kristo. Bigyan ang mga ina ng pagbabago at pahinga. Mahirap para sa isang mapagmahal na ina na hikayatin ang kanyang mga anak na tulungan siya kapag nakita niyang wala silang puso sa trabaho at gagawa ng anumang dahilan para mawala ang paggawa ng hindi kanais-nais na gawain. Mga bata at kabataan, si Kristo ay tumitingin sa iyo, at makikita ba niya na iyong pinababayaan ang tiwala na ibinigay niya sa iyong mga kamay? Kung nais mong maging kapaki-pakinabang, ang pagkakataon ay sa iyo. Ang iyong unang tungkulin ay tulungan ang iyong ina na malaki ang nagawa para sa iyo. Buhatin mo ang kanyang mga pasanin, bigyan mo siya ng mga masayang araw ng kapahingahan, dahil kakaunti lang ang kanyang mga bakasyon at napakakaunting pagkakaiba-iba sa kanyang buhay. Inangkin mo na ang lahat ng kasiyahan at libangan bilang iyong karapatan, ngunit dumating na ang oras para masilaw ka ng araw sa tahanan. Gampanan ang iyong tungkulin, dumiretso sa trabaho. Sa pamamagitan ng iyong pagtatanggi sa sarili na debosyon ay bigyan siya ng pahinga at kasiyahan. Ang gantimpala ng Diyos para sa mga Daniel sa ngayon, kailangan na ngayon ng mga tao na, tulad ni Daniel, ay gagawa at mangangahas. Isang dalisay na puso at isang malakas, walang takot na kamay ang kailangan sa mundo ngayon. Idinisenyo ng Diyos na ang tao ay dapat patuloy na umunlad, araw-araw na umabot sa mas mataas na punto sa sukat ng kahusayan.
Tutulungan niya tayo kung hahanapin nating tulungan ang ating sarili. Ang ating pag-asa ng kaligayahan sa dalawang mundo ay nakasalalay sa ating pagpapabuti sa isa. Minamahal na kabataan, tinatawagan kayo ng Diyos na gawin ang isang gawain na sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay magagawa ninyo. Ihandog ninyo ang inyong mga katawan na isang buhay na hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, na siyang inyong makatuwirang paglilingkod. Manindigan sa iyong bigay Diyos na pagkalalaki at pagkababae. Magpakita ng kadalisayan ng panlasa, gana, at mga gawin na maihahambing sa kay Daniel. Gagantimpalaan ka ng Diyos ng mahinahong nerbiyos, malinaw na utak, walang kapansanan na paghuhusga, matalas na pangunawa. Ang mga kabataan ngayon na ang mga prinsipyo ay matatag at hindi natitinag ay mabibiyayaan ng kalusugan ng katawan, isip, at kaluluwa. Simulan ngayon na tabyusan ang nakaraan, ang mga kabataan ay nagpapasya na ngayon sa kanilang sariling walang hanggang tadhana, at hinihiling ko sa inyo na isaalang-alang ang utos kung saan idinagdag ng Diyos ang gayong pangako, upang ang iyong mga araw ay hamaba sa lupain kung saan ang Panginoon mong binibigyan ka ng Diyos. Mga anak, hangad ba ninyo ang buhay na walang hanggan? Pagkatapos ay igalang at igalang ang iyong mga magulang. Huwag mong saktan at pighatiin ang kanilang mga puso at hayaan silang magpalipas ng mga gabing walang tulog sa pagkabalisa at pagkabalisa sa iyong kaso. Kung nagkasala ka sa hindi pagbibigay ng pagmamahal at pagsunod sa kanila, simulan mo na ngayon na tabyusan ang nakaraan. Hindi mo kayang kumuha ng ibang kurso, sapagkat ito ay nangangahulugan sa iyo ng pagkawala ng buhay na walang hanggan. Dito nagtatapos ang seksyon 11, Kabanata 48 hanggang Kabanata 51. Para updated ka sa susunod na seksyon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.